Ginawang pag-aresto ng kapulisan sa ilang aktivista noong International Human Rights Day, malinaw na hindi politically motivated. Ayon kay Senador Bongo, ang kabuuang detalye sa ulat na ito. Nakahanap ng kakampi sa Senado ang Philippine National Police mula sa mga pambabatikos kasunod ng mga isinagawang pag-aresto sa ilang individual kasabay ng pagdiriwang ng International Human Rights Day. Sinabi ni Senador Bongo, malinaw na hindi naman politically motivated ang pag-aresto ng PNP sa ilang aktivista. Ang pag-arestoan niya kay Lady Ann Salem na editor ng Manila Today ay may legal na basehan at ginagawa lang anya ng pulisya ang kanilang mandato para sa pagpapanatili ng peace and order at magpatupad ng batas. Bukod kay Salem, 6 pang miyembro ng trade union ang inaresto noong Huwebes, December 10. Hindi naman po sila arestuhin kung wala pong pagbabasihan, kung walang warrant of arrest. So, ibig sabihin, kung may warrant of arrest ba, dumaan na po yan sa korte. Sila naman po nag-issue ng warrant. Papatupad lang po sa pag-aresto ang ating militar at ang ating mga kapulisan. Paliwanag ng PNP-CIDG, inaresto si Salem dahil sa illegal possession of firearms and explosives. Bukod pa dito ang pagtukoy ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa kanyang publication na Manila Today, na kabahagi umano ng Communist Party of the Philippines. May karapatan kayong magsalita. Meron kayong karapatan to criticize government, pero wala kayong karapatan to destroy the government. Pinili ng tao yan eh. This is democracy. Pinili yan for a period of 6 years. Fixed po yung term na yan. Respetuhin nyo lang. Antayin nyo na lang po ang inyong panahon. Meron naman pong eleksyon. Di tumakbo po kayo sa eleksyon. At kung gusto nyo po kayo ang mamuno dito sa ating bansa. Samantala, naghayag naman ng pangamba ang senador sa napabalitang pagpasok ng Office of the Vice President sa isang peace talk sa New People's Army. Ayon sa mambabatas, anumang resulta ng nasabing usapang pangkapayapaan na pinangungunahan ng OVP ay questionable. Ang tanong dyan kung ano ho ba yung authority ng Office of the Vice President when it comes to the peace talks, no? Kasi tandaan natin, ang presidente po ang commander-in-chief ng buong armed forces of the Philippines. Kung makipag-usap po sila doon, hindi naman po sumunod yung armed forces, di gera pa rin. What's the use po ng peace talk? Kaya nga po ang tanong ko, kung ano po yung mapagkasunduan nila, sino po ang susunod? Yun lang naman pong katanungan nito. Kung makipag-usap sila sana, sino susunod? Susunod ba yung armed forces? Nandyan, kasama ba ito sa chain of command? Giit ni Go na siya man ay ayaw na nakikitang Pinoy kapwa Pinoy ang nagpapatayan. Kaya dapat lang anyang matuldukan na ang ugat ng nasabing problema. Ako naman mismo personally, ayaw ko naman nagpapatayan yung Pilipino kapwa Pilipino. That's my my stand ever since po. Ayaw ko po nagpapatayan yung Pilipino. Kung meron namamatay na sundalo, nangungulila yung pamilya. Pag meron pong namamatay naman sa kabilang panig, nangungulila yung pamilya. Sino pong kawawa? Pilipino pa rin. Walang katapusan ito pag idadaan nyo po sa armed struggle.